Okay, sige. Mag-proceed tayo sa question and answer. Okay na? Sige po, i-start namin ang time sa pagsimula ng tanong ni Pastor Peter. Next ulit. Sige. Okay, magandang hapon po sa mga kapatid. Thank you po sa dalawang speakers natin at kanilang presentation. At tayo po ang pagtimbang-timbang. Ako, nakinig ako at aking titimbangin din kanilang mga. Ako po ay hindi ko sinasabi na outright na nagre-reject dun sa kanilang sinasabi. Kundi yan po ay aking titimbangin based on the weight of evidence. Wala akong clarification lang. Doon po sa sinabi ko na kakaunti ang sumuporta kay Absalom. Sabi niyo na nga, mali kasi marami. Doon ba sa sinabi ko ay ang naintindihan mo ay yung kakaunti, as in nakakaunti, o hindi mo ba nag-gets na ang ibig kong sabihin na kakaunti kung ihambing doon sa sumunod kay David na mas marami. I-clarify lang po para malinawan yung mga listeners natin sa aking sinabi. 3 minutes start. Hindi naman yun ang salamat, Brother Peter. Sa pagkarinig ko kahapon, hindi niyo po sinabi kung ihahambing sa followers ni David. Mas marami pa rin kay David. Kunti lang kaya Absalom, hindi mo yan sinabi. Ngayon mo lang yung dinagdag sa tanong mo. Pwede natin reviewin yung record ko sa live kung ganun ba talaga yung sinabi mo kahapon. Pero sabi po dito po sa nakasulat, many. So yung meaning ko ba ay kaunti? Maliwanag yung pag-meaning. Marami talaga. Kasi may... Okay. Next question po. Okay, so salamat. Bago ko magtanong pa, i-clarify ko lang po yung sinabi ko kahapon. No? Many, yung nasa isip ko, nung sinabi ko, kung hindi ko man binanggit na pinaliwanag, na ikumpara dun sa followers ni David, yan po ang nasa isip ko. Pero yung record ko ang magsasabi kong binanggit ko, yan hindi. Okay. Dito naman po sa GC, yung pong Islam General Conference na old na nag-meeting noong 1951, ilan po ang sinasakupan ng GC na mga unions and fields under the during that time? Okay. 3 minutes, mag-start po. Okay? Sa ngayon, wala po kami hawak na statistics. Pero kung gusto na talagang malaman, ikat natin yung time, tingnan natin yung minutes. Okay, sige. Kung siya tayo ng time. Cut the time. Okay, cut the time. Meron po. Tama po yung sinabi ni Ernestor na, di ba? Sige. Go. Sinabi po ni Ernestor na sa ngayon walang hawak. Wala dito, pero pwede nating hanapin. Pero the fact, mga kapatid, na ang nag-meeting, ang kabuuan, ay 25 delegates. Hindi po nag-matter doon sa union kung ilan, pero legal delegates po, 25 delegates po sila lahat. Wala na? Okay. Wala po. Yan po yung sagot nila. Next question. Yes, cut the time para tignan nila doon. Okay. Kung papayag kayo. Ako papayag. Papayag po siya. Insist. Kasi, ano yan meron akong follow-up question kasi based doon. Kaya hindi mo. Okay. Nasa rules naman po yan. Sige po. Nakadepende din ito sa inyo. Meron po tayong natira na 55 minutes and 58 seconds. Tapi muna tayo. At sasagot naman po, meron natirang 2 minutes.
Ay, gusto niyo po magkape, magpalamig. Oo, kasi tingnan natin kung ilan pa. Unions po ang tinatanong niyo po. Yes. Okay. Ito po sa minutes of the meeting ng May 15. Andito po yung mga record ko ng mga fields and unions na nirepresentahan. Nirepresentahan. Mayroon lang dito hindi nakasali na pito. So, ilagdag na lang natin yan. Kasi ang tanong niya, unions and fields. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So 9 unions and fields. No? Wala pa nag-specify dito kung unions itong Spain or itong Germany. Basta ito yung mga nations na nirepresentahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, mayroong 7 unions na hindi nakapagpadala ng delegates o fields. Idagdag natin 7 plus 9, ilan? 60. Okay po. Okay. Based on the minute yan, ha? Hindi yan sa sarili ko lang na pag-ihap o pagbilang. Okay na po. Sige po. Yan na. Hindi na sayang. Next. Okay, so sabi mo na merong may dalawang existing organization na separate from one another noong 1951 after May 20. Okay. Ilang unions po ang pinangungunahan ng administration ni Oser na napili ng 14 at ilang union and fields naman ang pinangungunahan ni Nicolesi as president ayon sa pagkapili ng 11 delegates. Para makita natin kung talagang mayroong dalawang organization na separate with their own separate membership. Sige po. Okay. 3 minutes for answering the question. Go ahead. Mga kapatid, honestly po, yung pangyayari po sa May 20, precipitately, yung biglaan yun. Hindi po sila nag-counting. Hindi po sila nag-counting at that time kasi biglaan na eh. No? Hindi po sila nag-matter doon kung ilan yung member, ilan yung unions. Basta sila po alam nila na sila po ay nasa General Conference session. No? Kaya, ang administration ng General Conference, dahil hindi pa naman sila nakapag-meet at the time, sila pa rin ang magmamanage ng work dahil hindi pa sila naka-lead out, responsibility pa rin nila. At dahil sa among the delegates present, sila po yung majority. So they have the right to continue the meeting kahit wala yung 11 delegates. Hindi po yun. Wala pong pinag-usapan dito sila. Dahil ito, tayo yun. Marami. Hindi po. Wala akong nabasa po sa minutes. Na yun ang pinoproblema nila. Nakapokus sila sa hanggang delegates meeting. Si brother? Okay. Next question po. Okay, maraming salamat. So, yung in-explain mo, brother, ay yung noong nakakasama sila na ganun pa yung number of unions, 9 unions plus 7. Yun po ay ayun ang ina-administeran nila. Yan ang tinatanong ko para malinaw. Nung pagkatapos na meron ng separate na officers na pinili ng 11 delegates, is after May 20 na. Okay? Let's say, after May 24 na, para makumpleto na yun, meron ng complete set of officers yung magkabila. Sabi mo, yung 14 delegates, isang general conference yan na separate talaga doon sa another general conference na sabi mo ang yung all. Okay. So, yan ang tinatanong ko para makita talaga na dalawang organization, hindi lang
two sets of officers in one organization, kundi entirely separate organization with different membership. Kaya ilang yun yung conference ang nanatili doon sa na ina-administeran ni Kusel, ilan naman po ang nakuha na Union St. Fields doon ni Nicolisi na doon siya nag-administer. Para makita natin na kung talagang dalawa ang totoo o talagang parehos lang nilang nag-claim na sila ang leaders ng the same people and the same organization. Pakipaliwanag po. Okay. 3 minutes. Go ahead. Salamat, Pare Peter. Ang hirap ng sagot ng tanong mo. Una, wala pang Facebook noon. Wala pang Messenger noon. Mula ng May 20, mag-decide agad yung mga leaders ng mga unions. Mag-decide agad yung hindi nakapatid sa meeting. Na kami, kay Kusel kami. May 20, May 21, 22, may mga nag-decide na agad. Text. And mahirap pa ang communication noon. Wala kung may violator, ilang months pa bago dumating. Wala pa rin silang telephone noon. Kaya huwag mong hahanapin sa amin kung ilan kasi wala kami doon. Pero siguro pag lumipas na ang ilang mga tao, doon, pwede na nilang malaman, yung Germany, kasama ni Kusel yun. O kaya, ang kalahati ng Germany, kay Nicolisi nag-sign. Sa Holland naman, lahat ng taga-Holland, nasa kay Nicolisi, sabihin natin. It takes time, pa hindi doon mismo. Sa araw ngayon, kasi walang messenger doon na, ngayon, kamo, taga-Africa, ilan ang inyong, saan kayo sa side? Kay Nicolisi o kay Kusel? Kay Nicolisi kami. O, agad natin, agad-agad. Yung na, repeatedly na naman yung hiningi mo, yung sabihin, rap. Ang hirap yan. Di ba? Pwede yung permission to speak. Speaker, permission to speak. Ano po? Sorry, Permission to speak. Hihingi ako sa inyo ng permission ba kung maaari bang makasalita. Para sa? Sabi ni Brother kasi, sinto din naman ako kasama na ngayon, mas maaari ba daw ako rin ay makasagot sa tanong ni Brother Peter. Pwede. Upuan lang. Okay. Upuan. Okay. Upuan. Ito lang ang tanong ni Brother Peter ang Kahit sa susunod pa ng mga katong. Kasi sa totoo, ang question ni Brother Peter. Kasi sa nang upuan para sumamas talaga siya. Ito lang Brad ang yan So, ibig sabihin, i-continue po ninyo ha. Ito yung sasagot. sige. Okay. Resume na tayo. Go. Okay. Actually, ang question na yan ay na-encounter ko na kay Brother yan. Sa question na yan. Actually, Brother Peter, kahit sa record ng 11 at 14 delegates, walang clear records dyan kung ilang unions ang nadala ng 14 delegates at walang unions nadala ng 11 delegates. Kung meron man, mas maganda na may mapakita ang 11 delegates kung ilang union ang nadala nila. At least, ang clear ho dito sa minutes, sa dokumento ba, ang clear ho dito na meron hong in-assume ang 11 delegates na supportado sa lahat ng members pero may nag-confess. Yung 11 delegates wala nag-assume na supportado sila sa maraming members all over the world. Pero after the investigation, may nag-confess dito sa ito. In the declaration, it is firmly stated that 11 delegates represent the majority of membership of the church all over the world. And that 11 delegates signed this declaration. But to our surprise, Brother Gustav Franz from West Germany and Brother Kikan from Brazil, Sikan from Brazil, affirmed to us that they never signed this declaration. Ito yung record. Dahil pinasyung pala ng 11 delegates na supportado sa lahat ng mga members sa buong sanlibutan, hindi totoo. May mga nag-confess na hindi totoo. Pero yung hihingi Brother Peter, kung ilang yun so walang record doon. Ito lang yung record na yung inassume ng 11 delegates ay hindi totoo na suportado sila sa lahat ng members sa buong sanlibutan. Okay. Okay. Next question po, Pastor Peter. Okay. Very much. Maraming salamat sa tanong na paglilinaw. Ang ibig sabihin noon, at that time, sila ay nagpa-function based on assumption kasi hindi pa lang nila alam kung sino talaga yung susuporta sa kanila. Pero,
yung sila nandun na officers ng General Conference ng Eastern General Conference na dati. Okay. Sina Cosel, nag-iisip na sila yung officers ng dating Eastern. Okay. Pero hindi pa nila alam kung ilan talaga sa mga ang susuporta doon sa kanilang officers. Kasi nga walang mga cellphone noon, hindi pa ma-evaluate kung ilan ang statistic ng ilang actual na sumuporta. Okay. Ang tanong ko, hindi ba sinikulisi din yung 14 delegates na-elect? Hindi ba nila iniisip din na sila yung officers napili para din doon sa All General Conference? Di ba pareho ang isip nila isip ni Gosen, sila yung legal na officers ng All General Conference, pero sa paniwala din at iniisip din ng 11 delegates ay sila yung pinili ng officers ay officers din ng the same na General Conference na all. Ayan. Okay. Di ba parehas ang kanilang mentality on that point? Na 10 seconds. okay. Okay, yun na po. Sige, nakuha po. Sige. Start. Maraming salamat, Brother Peter, sa isang magandang tanong at medyo mahirap. Alam niyo po, hindi po sila nag-decide doon ayon lang sa kanilang inisip na baka sila ang totoo, kabila din ay totoo. Na ang itong grupo ni Cosel ay nag-isip ng totoo na sila nga po at ang grupo din ni Nicolice ay sila ang totoo. Hindi po tayo nakabase doon ayon sa kanilang assumption kung sinong totoo sa kanila. Nagbase po tayo doon kung sino yung legal na gumawa ng organization, hindi yung gumawa ng organization ayon sa aming pinahayag po, Brother Peter. Now, malinaw po, sa aming ipinahayag, anong umalis ang 11 delegates, ayon po sa napatunayan natin sa mga dokumento, na yun po ay i-consider ng Islam na mali. So, hindi po tayo nakabase sa assumption na baka tayong tama, sila yung tama. Nagbase po tayo doon kung sino talaga ang legally na nag-organize or nag-reorganize ayon po sa pangyayari. Malit ang 11, nag-organize din at inaming mali. Mali na po yun na yung mali ay mali talaga. Yung hindi lumabas, sila yung tama na nag-organize. Doon po tayo magbabase ayon sa minutes, hindi po sa assumption. Salamat po. At wala pong record na ang pananatili po ng 14 delegate decision ay mali. At wala rin pong record based on investigation na iniwanan nila ang hotel na kanilang pinagmitingan dahil ayaw nang bumalik sila ni Nicolice after exchanging of letters. Pinaalaman na ni Nicolice na nagsimula na kami ng bagong simula, ng bagong ng reform movement, new beginning of a new beginning in the reform movement. Pagkatapos na natanggap nila yun, nagsimula na pala sila ng new reform. Kaya nag-decide ang 14 delegates na umalis. Wala pong nagsasabing official documents na mali yung paglipat nila sa bahay ni Ringelberg. Dadagdagan ko na lang po, may oras pa naman. Yung mali na paglabas nila ayon sa resulta ng investigation ay hindi po yung naging tama dahil bumalik po sila doon sa meeting place. Dahil hindi naman po lumabas doon sa findings na naging tama sila, yung mali na paglabas nila ay nagiging tama nung bumalik sila doon. Wala naman pong tao doon, wala nang bayan ng Diyos doon. Kahit umalis ka man, katulad ng ginawa ng 14 delegates, dahil hindi diniklara na mali sila, tama talaga yun. Yung mali na lumabas, nung May 20 na i-declare mali, hindi nagiging tama nung bumalik sila doon sa meeting place. Okay. Sige. Next question. Okay. Wala pa. Post mo na. Pero nakaraning man dito. Okay. So, ibig sabihin, ay magtatanong pa ako, para dagdagan niyo ang paliwanag. Kasi hindi ako nakumbinsi doon sa sinasabi ninyo na
after May 20, nagkaroon ng two separate organization. Talaga separate na as in, na hindi yung two sets of officers with inside the same organization. Yun ang ano doon, ayaw niyong tanggapin. Sabi niyo na, separate talaga as in na separate. Wala akong makita kasi na pruweba na ganun yun. Kaya gusto ko ngayon na suportahan ninyo yun, yung paliwanag ninyo ngayon. Kasi yung, ayon sa dokumento, yung yung sulat ng 14 delegates, sabi nila na yung sila ay delegates ng Seventh-day Adventist Reform Movement at ang opisina ay nandun sa the same na opisina. Yun din namang 11 delegates na nag-organize, sabi nila sila ay elected officers ng Seventh-day Adventist Reform Movement din, tapos ang address din na binigay ay pareho lang din na address, at saka yung people na kine-claim nila, na members nila, is the same people na kine-claim din ng 14 delegates na members nila. So, ito yung masasabi na separate organization. 20 seconds. Yan ang gusto kong patunayan ninyo dito. Okay, thank you. 3 minutes for answering the question. Start. Maraming salamat, Brother Peter. Alin ba dito ang tama at alin ang assumption? Now, ayon sa tanong ni Brother Peter, paano na natin mapatunayan kung meron nga ba daw separate na organization? Una, namahayag po, inihayag po ni Brother Peter sa kanyang presentation kahapon at kanina na ito yung patunay na meron ng separate organization. Ano pala yung organization? Meron na sila ng composed of set of officers, nag-organize. Siya po ang may sabi na nag-organize. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng separate organization kasi nag-organize yung 40 delegates, nag-organize din yung 11 delegates. Ibig sabihin, nagkaroon ng separate organization. Ang assumption doon, Brother Peter, yung kahit meron ng ibang organization kasi nag-organize, iisipin mo pa rin na walang ibang organization. Ikaw na nga ang nagsabi na organize ng separate, sasabihin, iisipin mo pa rin na hindi nag-organize. Yun ang assumption doon, Brother Peter. Kahit nag-organize, iisipin mo pa rin, sasabihin mo pa rin na hindi nag-separate. Saka isa pa, Brother Peter, kagaya sa rebellion ni Absalom, ang iniisip ni Absalom ang Jerusalem, kung saan nandun yung trono. Yun ang nasa isip ni Absalom. Doon din nakaupo si David. Alam niyo ang ginangyari, brother, kung nabata mo yung history ni Absalom, kawawang-kawawa yung kanyang ama. Tumakas. Naging fugitives na. Kasama yung mga tao na nagkumampi sa kanya. So, ano sila, kung saan sila pumunta. Kasi alam nila, magiging bloody doon sa Jerusalem at ayaw ni David mangyari yun. Pero nangyari talaga na nagkaroon talaga ng encuentro. Yung tao ni Absalom at tao ni David. Pero si David naalis doon sa kanyang trono dahil sa takot. 1 minute left. Papatayin siya ng kanyang sariling anak at ayaw niya saan mangyari yun. Dahil mahal na mahal na si Absalom. Pero walang magawa siya kasi si Absalom ready na rin makipag-fight with his own men. Nag-fight sila, nangamatay yung mga tao ni Absalom. Si Absalom naman, nakita niya, wala na, tumba na yung mga sundalo niya. Tumakas na rin siya. Nasabit sa kahoy ngayon sa pagmamadali. Di nahuli siya. At si Joab ang pumatay sa kanya 3 tusok dito sa puso niya. Ni Joab. Sa galit ni Joab. Dahil kawawang-kawawa yung papa niya. Ganyan din yung isip na ni Kulisi bilang rebellion Ang nasa isip nila ang headquarter sa Amerika, yung opisina, yung registro. Yun ang gusto nilang kunin. Pero dahil hindi sila pinatay ng Panginoon kagaya pinatay ni Joab si Absalom, buhay pa naman sila, nagtagumpay sila na makuha nila yun. Yun lang ang kaibahan. 5 seconds. Okay. Rebellion pa rin po sila. Okay, time. Next question. Okay, so maraming salamat sa paliwanag mo, Brother Nestor. Gamit ang isang illustration ni na Absalom at saka David. Ngayon, sina Absalom at David, although nagpa-proclaim si Absalom na siya ang hari, pero hindi siya nag-establish ng separate na kingdom
kundi siya ang nagpa-proclaim na leader ng Israel na kingdom, nagtuon din yung kanyang ama na hari. So, mayroon tinatawag na struggle. So, hindi nahati ng dalawang kaharian yung bayan ng Diyos, kundi iisa, there was only an struggle kung sino ngayon ang tatayo na leader. Yan po ang confirmation. Hindi ka ba naniniwala na yun ang confirmation, yung sinasabi ko diyan na kung paano sa Israel na isang kingdom with two contesting king, doon din ay isang organization na star, dalawang set of officers din ang nag-i-struggle kung sino ang magiging leader sa the same na organization. Ka ba naniniwala doon? Yun ang tanong ko. Okay, thank you for that. Sige po. Maraming salamat, Brother Peter. Nakakatawa naman po ito. Ulit-ulitin ko po mga kapatid, may totoo dito at meron ding assumption. Una, alin ba talaga ang totoo? Dahil kanina, kahit na nagkaroon nga ng ibang organization kasi nag-organize, ikaw mismo may sabi niyan, nag-organize ang 11, nag-organize din ang 14. So, ibig sabihin doon yung nag-organize. They are forming an organization. Tingnan niyo nga ang definition ng nag-organize eh. Organize. Nag-form na sila ng another form of organization. Yun ang tama, Brother Peter. Nag-organize sila. Ngayon, ginamit mo rin ang illustration ni Absalom na he was not creating a new kingdom. Pero nag-claim lang niya ang sarili niya doon sa Israel na siya ang nagiging hari. Yun. Yung old na kingdom, siya pa rin ang kingdom, pero kung nag-claim niya ang sarili ng hari, hindi. Sabihin lang natin, hindi yun nag-organize na gumawa na ibang kingdom. Inagaw niya, or he is usurping the authority of his father. That is rebellion. So sabihin pa natin na hindi nag-organize. Okay, granting na hindi sila nag-organize. Kahit nag-organize nga po. Ibig sabihin pala, he is usurping the authority of yung totoong leader talaga. Dahil meron ng organization, yung 14 delegates, ginawa niyang sarili niya na president, nagkaroon na yan. Ang evidence po mga kapatid. Wala pa nga election. Ibig sabihin, parang pinalitan na niya ang leader sa kanyang sarili. Sabihin natin na hindi sila nag-organize. Granting lang without admitting. Pero ibig sabihin, pinalitan niya ang leader sa kanyang sarili. That is usurping of authority. 1 minute. Totoo yan, Brother Peter. Kaya, hindi naman sila nagawa ng bagong mission. Iisa lang naman yung mission of Israel. Pero mayroon ng dalawang hari sa isang nation. Isang totoong hari at isang rebellion. Sa 1951, may isang totoong president, mayroon isang huwad na president. Yun ang rebellion na ginawa ni Nicolisi kasama ng kanyang mga sariling delegado. Sorry po. To tell this po. 30 seconds left. Okay na po. Kaya, maliwanag yan, Brother Peter. Hindi po, nung 1951, hindi naman sila nagawa ng bagong, sa isip nila, hindi sila gumawa ng bagong Islam. Dahil ang nasa isip nila yung Jerusalem. Yung administration, yung headquarters sa Amerika, yun ang nasa isip nila. At nagtagumpay na sila kasi wala namang patay noon. Sila, nasa kinikulisi lahat ng documents, kaya siya naka-take over sa opisina ng General Conference. Okay. Kawawa si Jose. Okay, so maraming salamat sa paglilinaw na hindi pala sila gumawa ng bagong organization na hiwalay doon sa dating organization, kundi nagpili sila ng opisyales para doon sa old na Islam General Conference. At yung grupo ni Koster, nagpili din sila ng officers para doon sa the same na old General Conference. Kaya sana walain po natin sa ating isip yung laging sinasabi na may lumabas sa organization yung 11 at nagtayo ng bagong organization kasi wala palang nangyaring ganon. Kundi doon po sila sa loob ng iisang organization, parehong delegates nagpili ng officers for the same organization. Kagaya din ng Israel na
yung old Israel na bayan, yun pa rin ang pinag-aagawan kung sino ang makalagay doon sa trono. Ngayon, dito hindi naman po usurpation of authority na kagaya doon. Kasi doon, monarchy, yung hari kasi hanggang namatay, yun. Pag namatay, pwede nang palitan. Dito naman sa church natin, yung mga leaders, hindi po for life. Nag-e-expire yan sa meeting, during the delegation session. Eh, ano po yun sila? Dahil nag-expire na yung kanilang delegation session, ready na sila for 20 seconds. reorganization pagpili. Nakataon lang na dalaw na nahati sila bago nagpili. 10 seconds for question. Okay, kaya ang tanong ko yan na agree ka ba doon sa conclusion based doon sa inyong illustration na talagang walang new organization ang itinayo ng Okay. 1951? Timing na naman. Sige po. 3 minutes. Maraming salamat, Brother Peter. Una, i-correct ko po ang inyong side comment. Hindi po namin inamin, hindi po namin sinabi na hindi sila gumawa ng ibang organization. Kaya nga sinabi ko, granting without admitting na hindi sila gumawa ng ibang organization. Pero ang totoo, gumawa nga sila ng ibang organization. No? Kasi nagkaroon nga eh. Yung organization talaga, nagkaroon nga ng ibang organization. Kaya nga sabi ko, yun ang tinatawag na assumption. Bakit assumption? Iisipin natin na hindi gumawa kahit gumawa. Yun ang assumption, mga kapatid. No? Yun ang assumption, Brother Peter. Pero ang totoo talaga, gumawa nga sila ng ibang organization. Si Absalom din, ang assumption niya, na hindi nga siya gumawa ng ibang kingdom. Pero the fact na ginawa niyang hari ang sarili niya, no? Sa Israel, gawa nga siya ng kingdom. No? Pero pwede rin nating pangalanan yun na usurpation of authority kasi hindi pa namatay ang papa niya eh. Buhay na buhay ang papa niya. Kaya sa nagtago sila dahil sa tumakas sila kasi ayaw nila yung madugo. Pero mga kapatid, ulitin ko po, lilinawin po natin dito para sa lahat ng mga nakikinig. Ang assumption doon ay yung kahit gumawa ng bagong organization, nagkaroon ng bagong set of officers na iba doon sa totoo ay gumawa talaga ng sariling organization at sarili mo lang pag-iisip yun. That is assumption. Pero ang totoo, gumawa talaga ng bagong organization ang grupo ni Nicolisi. Mga kapatid, Brother Peter, please, tatanggalin niyo po yung talokbong niyo po para makita niyo yung sinasabi mong hindi gumawa ng organization. Bakit hindi mo ba nakikita yan? 1 minute. Ang organization is composed of president, the vice president, the secretary, the treasurer. Meron pa ba si Nicolisi niya? Yung iniisip niya na Jerusalem na gusto nilang maagaw? O kahit pa, tandaan niyo po, Brother Peter, kung kay David, okay pa si David, kung sa ating organization ngayon, nakaupo pa sa trono si Kusil as president, ang masaklap doon, hindi pa naka-lead down ang mga dating 30 officers. Nagsimula na silang mag-organize ng bagong sets of officers of the General Conference na ito ang tinatawag naming rebellion. Tanggapin niyo man o hindi, yan po ang aming pagkakita sa kasalanan na nagawa ni Nicolisi. 10 seconds. That is usurpation of authority. 5 seconds. Okay. Next question po, Pastor Peter. Okay. Kailangan talaga na linawin ninyo kasi medyo confusing yung sinasabi niyo. Yung illustration ninyo doon na yung Israel, iisang kingdom. Iisang kingdom. Si David, yung king. Si Absalom, nagpa-proclaim doon sa isa na siya ang na magiging leader ng the same na kingdom. Yun ang ginamit na illustration doon sa 1951 na si Nicolisi din, sabi kanina ng Nestor, hindi talaga sila gumawa ng separate na organization, kundi nagpili ng officers, set of officers to take over the old organization ng ISDARM. Yan ang sinabi.
Naintindihan namin yun. Ngayon, tapos kukontrahin mo naman gamit yung sabi doon na organization, parang separate. Kaya, pakilinaw kasi confuse talaga. Kung ano, Okay. Ano tanong? Time start. pakilinaw. Kasi, confusing eh. Sige, lilinawin natin dito mga kapatid. Dinagdagan pa niya ang kailangan nating linawin. Malinaw po, sinabi na po ni Brother Peter, nag-organize nga po sila, nagpili sila ng new set of officers to take over the old General Conference. Kaso nga lang, hindi po nila nagawa na na-take over po nila. Plano sana nilang i-take over, pero hindi talaga na-take over eh. Kasi ito, meron din silang merong set of officers din, yung Old General Conference. Ano ba yun? Mag-isip na po tayo. Nag-organize sila para i-take over. Ang klaseng ano yan? I-take over nila yung Old General Conference. Ngunit hindi po sila nagtagumpay, mga kapatid. Sasabihin na ni Brother Peter na hindi sila gumawa ng bagong organization. Gumawa talaga sila kasi nag-organize, planning to take over the old General Conference. At dahil hindi nila nagawang na-take over, nagpatuloy sila kahit hanggang ngayon in a separate organization. Yun ang patunay na meron ngang bagong nagawang organization. Sa panahon ni Cory Aquino sa Pilipinas, may mutiny na nangyari. Pinangunahan ni sino yun? Si Honasan. Na gusto na sana i-take over. Pero anong case po yun, Brother Jay? Kasong rebellion, kudita, ang tawag nun. No? Kudita. Kaya yung sabi mong take over, na nandyan pa yung president, maliwanag yun. Salamat, Brother Peter, na binigyan mo kami ng mas maliwanag para paliwanag na yung sinabi mong take over. Ibig sabihin, gusto talaga nilang agawin ang panggogoberno ng bayan ng Diyos na pinangunahan ni Maricosel. Kagaya ni Moses na nanguna sa Israel, gustong agawin ni Kura Datan ni Abiram dahil gusto nila i-take over ang throne, ang government of Israel. Dahil nakita nila si Moses, walang abilidad, mismanagement, lahat nakita nila ang masama kay Moses. Gusto nilang palitan. Yun din ang nakita ko based of the minutes na nasa isip ni Nicolisi. Based sa kanilang 20 points of declaration. 40 seconds. 40 seconds. I-take over nila ang throne. Tama po yun. Gusto talaga nilang i-take over. Kaya hindi po totoo yun na gusto nilang mag-join yung 14. Okay. Kasi gusto na nga nilang agawin i-take over. Kaya confusing po, inconsistent po ang pamahayag ni Brother Peter, mga kapatid. Bakit? Sabi niya, gusto nilang mag-join. Yan pala, gusto para nilang i-take over. Ang kalungkutan lang po, mga kapatid, dahil hindi po nila nagawang ma-take over yung Old General Conference. Kaya gumawa talaga sila ng bago upang i-take over ang old. 5 seconds. Okay. Next question. Okay, so salamat. Naging malinaw na po yung paliwanag nyo. Kayo mismo ang nagsabi. Hindi talaga sila gumawa ng bagong organization, kundi nagpili ng officers para magiging legal officer ng Old General Conference. Diba? Yung sabi, i-take over nila yon, yung organization na old, na sila ang magiging leader doon. Kayo na rin ang nagsabi. Salamat. Okay, ngayon may tanong si brother. Magtanong ko. Hindi, anong tanong mo? Kasi nag-open po sa Skipper. nagraraan yung time. Tanong po, itanong niyo po. Magtanong po si Brother Peter na lang. Binigyan niya kayo tuloy niyo po muna. Point of order. Side comment Mr. yun sa Speaker, kanya. Dapat mag-iwan sa ng tanong. Yes, yes. Opo. Yun po yung... Kayo po muna, ituloy niyo lang. Ayan, ayan, ayan. Ayon sa side comment mo, kasi nag-side comment ka tanong ka. Ayon sa side Ayan, comment. Tanong po si Brother Peter. Okay. Okay. Tapos sabi mo na, Resume. hindi sila nagtagumpay sa pag-take over. Sa case ni si David, nag-away kasi sila kaya namatay naman yan si Absalom, so hindi nagtagumpay. Pero doon sa 1951, hindi naman sila nagpatayan kaya wala namang namatay, so patuloy pa rin yung dispute kung sino kasi hindi walang namatay. So
nandun pa rin yung struggle kung sino ang legally qualified na uupo doon na legal. At yun, nagpatuloy yung dispute mula May 20 hanggang sa May 7, 1952. Kaya, isang organisation, tama pa rin yun. Yan, sinasabi ko doon na meron ng dispute kasi wala namang namatay. Okay, so yung tanong doon, hindi ba tama yung sinabi ko doon sa sabi doon, ayon sa dokumento na may dispute, tapos sila ay hindi pa settled yung dispute, ipapasettle pa nila yung dispute kung sino talaga ang legal doon sa delegation kung mangyayari yun. Hindi ba tama yun yung sinulat ko dyan? Yan ang tanong ko. Okay. Thank you. Restart. Ang tama doon sa sinabi ni Brother Peter, ayon sa narinig po natin, na sinabi niya kanina na i-take over, mag-organize upang i-take over. Pero walang admitting point namin dito na inamin namin na hindi nag-organize ng ibang organization. Linawin ko, ang side comment ni Brother Peter na inamin na namin na hindi nga nag-organize. Kasi dati pa, sinasabi na namin, nag-organize nga sila, planning to take over the old General Conference. At tunay nito, kasi may nag-organize din, yung old General Conference, sila nag-organize din ng new General Conference ayon sa paliwanag niya kahapon. Meron pa ng cellphone, inilipat-lipat niya at may papel. Nag-organize nga sila. At sinang-ayunan namin yun na nag-organize nga sila. At ang assumption doon, kahit nag-organize pa, sasabihin talaga natin na hindi sila nag-organize. At ang dagdag doon, ang masaklap, dahil nag-organize pa sila, and they are also planning to take over the office of the old General Conference. Masaklap po yun, mga kapatid. So, nag-organize sila, and also they are planning to take over the old General Conference, ngunit hindi po nagtagumpay. Still have time. Kaya napakaliwanag po, Brother Peter. Tanggalin niyo po yung talokpong niyo para makita niyo po ng maliwanag yung katotohanan na nag-organize talaga. At may bagong hari kung ihambing natin sa Israel. At yun si Nicolisi. Kahit buhay pa si Kusel, buhay pa si David, tumayo na sa bagong hari, buhay pa yung papa niya. No? Ibig sabihin, buhay pa si Kusel, intron pa si Kusel, siya pa yung president, mayroon ng bagong president. Na yun na po si Nicolisi. Yun ang sinasabi namin rebellion po, Brother Peter. Kaya sana po makita po ito ng mga kapatiran natin kasi mahirap pong magsuporta sa isang rebellious movement na pinangunahan po ng mga taong they have ambition for power, for position. Dahil nakita nila na mas matalino sila, mas magaling sila, may abilidad sila, at hahamakin na lang nila yung mga leaders. Brother Peter, alam mo, may sulat ang 11 delegates sa buong mundo. Siniraan nila si Carlos Kusel. Maging sa Government of America, may sulat din sila na ito sinuspindi na namin si Kusel. May sulat din sila sa maraming mga fields sa buong mundo para i-destroy ang reputation ni Kusel. At sabi doon sa sulat na nabasa ko, they are planning to make a separate organization. Di ba pangsisira yan? Violation ng commandments ng Diyos. Okay. Okay, nabot lang po. Stop. Time? Okay. 19 minutes. Okay, simula ko po yung tanong ko tungkol doon sa yung dalawang Kingdom. sit-up Ito. officers. Okay. The 14 organize a one seat of officer. And 11 organize one seat of officers. Okay. Yung dalawang grupo na yan, sila ay delegado ng iisang organisasyon. Kung mag-organize yung isa na set mahiwalay at sila ay mag-organize separately, tama ba yun sa inyong tingin? Okay. Thank you for the question. Okay po. Go ahead. Maraming salamat, Brother Andres, sa isang napakagandang tanong. Ayon po sa kanya, nag-organize May 23,
At yung isa din nag-organize ng May 24. Kanina sa paliwanag ko po dyan sa presentation, May 22, meron na silang bagong board of directors. Sabihin ba natin, granting na sa May 24 nga talaga nag-organize. Ikaw na po ang may sabi na nag-organize. At ang tanong mo po, Set of officers. nagkaroon ba sila ng separate organization? Di po. Nag-organize po ang sinabi mo ng new set of officers. Kaya nga merong evidence na may set of officers kasi nag-organize. That is another set or another organization. Bakit? Meron na ng set of officers. Yun nga po ang sinasabi namin palagi dito na that is assumption. The fact that they are organizing another organization by having a new set of officers, but still, you have the veil in your face, in your eyes, meron pa rin talukbong, iisipin mo pa rin na hindi na sila nag-organize na separate organization. Eh, tingnan mo ngayon, nag-organize sila in a separate group, 11 delegates and 14, meron ng bagong organization. Huwag natin isipin na isa pa rin sila. Humiwalay na nga. Ibig sabihin, meron ng ibang organization. Maniwala po kayo doon. Yun ang assumption na kahit nag-separate, sasabihin pa rin natin na walang ibang organization. Sino ba tayo? Tanong ni Brother Samuel, mali ba yun? Yan ang tanong niya. Kung mali ba yun, kung magpili sila parehas, o tama ba yun? Nasi parit. Yeah. Yan ang tanong niya. Kung tama ba yun? Una, ito po yung tama. Ito po ang mali. Hindi po yung parehas tama. At hindi nagkakaisa. Parang unit team, pero magkaiba-iba. Ibang paniwala ng isa, ibang paniwala sa pero tinawag silang unit team. Pero hindi ganun. Ito po yung tama. Bakit? Bago sila nag-lay down of their offices dahil sila yung nasa administration. Nandito po sa side ng 14, ang administration. Brother Samuel, wala po sa side ni Colise. Dahil secretary lang po siya. No? Nandito po yung lahat ng committee ng GC, except ni Colise. Counselor. No? Kaya, tama po ito. Ito po yung mali. Dahil, nag-organize na, nag-lay down sila nung ayaw na nilang bumalik. Counselor. Nagpaalam na sila, nagsimula na kami ng bagong simula. Ayaw na namin bumalik. Dahil nagsimula na sila ng new reform, wala na silang magawa kundi magpatuloy sa General Conference session. Okay. Next question. Hindi, ibigay mo sa kanya kasi Follow-up follow-up siya. Follow-up na kami. Sige. Okay po, ay, running time po. 15 minutes. Ang follow quiz ito. Ilan ba ang delegates ng buong General Conference? Di ba 25? Tama ba rin na maghiwalay sila pagkatapos dahil majority 12 ay o 12, 14? Tama ba na mag-elect sila ng officer na separately samantalang ang delegates is 25? Ang legal. Yun ang tanong ko. Legal ba yung mag-separate sila? Para mag-elect ng separate na officer? Hindi ba ang buo na delegation session na nag-represent sa buong kung iglesia ay 25? Yan po yung aking tanong. Okay, thank you. Okay. 10 minutes start. Akala ko ba mabigat-bigat ang tanong dahil follow-up na eh. Ilang Pero, minutes lang po. alam niyo po, Brother Andres, kung sa paniniwala mo na hindi tama na nag-separate na sila na ang 14 delegates ay mag-organize, mas lalong hindi tama yung 11 delegates kasi hindi sila nakakuha ng majority. Kung hindi tama, mas lalo niyo tuloy na inilublob sa putik ang ano niyo, grupo niyo na nag-organize kayo kahit 11 lang. Pero dapat, nga ito ang nangyari, nahati nga sila sa dalawa. Merong minority na 11 na nag-organize din, merong 40 na nag-organize. Bakit? Ang quorum po na delegado sana noon is 25. Ilan po ba ang majority ng 25? Half plus 1. Ayon po sa resolution, half plus 1. Sumubra pa nga sila ng half plus 1, kaya legal talaga silang mag-organize. Ang hindi legal at illegal pero nag-organize pa rin ng bagong organization ay ang 11 delegates, minority nag-organize pa rin and they are planning to take over the offices of the old General Conference. Yun po ang masaklap. Nakakalungkot po.
Telephone time? May- Okay. Next. Hello pa. Next. Sige po. May oras Hello? pa pala. 12 minutes. Okay. 12 minutes. Okay. Yung kasing, yung pag sinabi pong nag-organize, i-confirm ko lang muna. Ibig sabihin, pag nag-organize, nagpili ng officers, ibig sabihin na yung nagtayo sila ng bagong organization. I-clarify ko yun kasi parang yun ang naiintindihan ko. Dahil nag-organize yung 11 delegates, ang ibig sabihin ng nag-organize, nagtayo ng bagong organization na separate doon sa luma na existing. Okay, ngayon ang tanong ko, noong yung 14 delegates, nag-organize din at nagpili ng organization. Ibig bang sabihin, parehas lang para maging consistent na nag-organize sila ng bagong General Conference na separate doon sa old dahil doon sa term na nag-organize. Kasi kung hindi, to be consistent yung argumento, ibig sabihin, hindi rin new organization hindi rin nagtayo yung 11 delegates ng new organization, kundi they were actually electing officers for the old General Conference na kinalalagyan nila parehas nung dati. Okay po. Sige po. Thank you. Sige po. Salamat, Brother Peter. Ang 14 na reorganize. I have to 11. use that word, reorganize. Because they were the administration, sila yung mga officers ng General Conference legally elected noong 1948. Kasama yun ang 14 delegates, yung administration. Nandoon yung president, nandoon yung vice president, nandoon yung treasurer, wala lang yung secretary, and the rest of the committee of the General Conference. Kasama po ng 14 delegates. Now, noong nag-inform ang 11 delegates, Brother Peter, na ayaw na namin, nagsimula na kami ng bagong reform. No? Kaya, wala pong ibang option. Ang 14 legal delegates remaining doon po sa General Conference session. Hindi ko po sinabi sa meeting room. Yan, umalit na nga po sila nung araw din na yun, nung in-inform sila ng 11 delegates, nakasimula na sila ng bagong simula. Kaya, wala silang ibang option. Sila yung majority ng mga delegates. Nagpatuloy po sila sa General Conference meeting without the 11 delegates dahil alam nila, naka-organize sila ng bagong General Conference officers. Wala pa kami sinasabi na hindi sila nag-organize. Nag-organize talaga sila to take over the old General Conference. Kung hindi nila pwedeng gawin yun, dahil buhay pa naman si Carlos Rosen, buhay pa yung mga officers, hindi nila magawa yun. Kaya ang tama po, ang 14 delegates, sila po ang continuation ng administration of the Church of God na gustong agawin ng 11 delegates through their rebellion. Okay, may 1 minute pa. Meron pang 1 minute eh. Mga kapatid, huwag po natin talagang ipilit sa lahat ng mga nakikinig sa ngayon na hindi sila nag-organize ng bagong organization. Kayo pa nga may sabi, nag-organize talaga sila ng bago. Patunay yan, nasa sulat nyo eh. Karoon kayo ng bagong reform movement. At meron yung susukal yung sasabihin hindi sila nag-organize ng bagong organization. Kung hindi sila nag-organize ng bagong organization, hindi isa sila dito. 30 seconds. Hindi talaga sila dito. Bakit sila gumawa ng bagong set of officers? Pero nag-organize nga po sila. Kayo ang may sabi na bakit nalilito talaga ko? Bakit ayaw niyong aminin? Kayo ang may sabi, paulit-ulit niyo sinabi, nag-organize nga. Nag-organize ang 14, nag-organize ang 10 seconds. 11. Kaya, new organization itong isa. 5, Hindi yun. 4, 3, 2, 1. Okay? 8 minutes. Ang natira, 8 minutes. Running time po, running time. Nakaka-consistent talaga kasi yung sabi niyo
nag-organize at saka nag-reorganize. Kahapon kasi, kaya ginamit ko yung reorganization. Tapos sabi ni Brother Suganov na, ay, reorganization, parehas lang sa organization. Kaya sinakyan ko yun, sabi na nag-organize. Ngayon, binigyan niyo ng distinction, tapos ibalik niyo sa akin, na ang nasa isip ko talaga, nag-reorganize yung 11. Ngayon, sabi mo naman na parehas lang naman, nag-reorganize o nag-organize, parehas lang yun. Ngayon, bigyan nyo ng ibang definition. Ayon dun sa historical record, nag-reorganize yung 11 delegates para sa Old General Conference. Ang tanong ko, Tanong. meron bang record noong 1951 na yung 14 delegates na sinasabi nyo ay nag-reorganize? Kasi may record na yung 11 delegates na gumawa ng reorganization. Sa inyo naman, para mapatunayan, saan ang dokumento ninyo na hindi sila nag-organize kundi nag-reorganize? Okay. Maghanap ng dokumento, magsagot lang. Hanap kami ngayon. Saan? Pag-ipit mo na. Oh, sige po, running time muna yung sagot. Start. Go. Mga kapatid, Brother Peter, kahapon, ayon sa sinabi mo, nag-organize. Ngayon, kung sinabi mong sinakyan mo ako, akong sumakay sa'yo. Sinakyan kita kahapon. Ang sabi ko, sinabi niya, nag-organize or nag-reorganize. Kasi dalawa yung minention mo, nag-reorganize doon, nag-organize. Sinakyan kita. Pero ang sabi ko, kasi ang sabi mo, ang nasa isip ko, nag-reorganize. Pero ang sinabi mo kahapon nag-organize. Mga kapatid, yung nag-organize po ay walang dating organization yon. Oo. Yung nag-reorganize, siya yung may dating may organization. Hindi naman kailangan patunayan itong 14 delegates kung meron bang minutes, pero meron naman. Pero hindi na kailangan bakit. Natunayan, meron talaga silang old na General Conference na organize. Ang kailangan magkaroon ng organization ay yung 11 delegates kasi wala pa. Kaya ang term na ginamit mo kako nag-organize. So mga kapatid, bago nga po talaga. Bakit? Organize nga nang bago. Ulit-ulitin talaga namin mga kapatid, ito yung patunay. Meron na silang magkakaibang set of officers. Ano bang tawag dyan? Bagong organization kasi sinabi mo, nag-organize. Yung organize, nagiging new organization kasi nag-organize. Kung hindi na sila kailangan, ay pakita pa yung dokumento kung tutuusin. Kasi may dati siyang organization nag-reorganize. Itong nag-organize na bago talaga yan. Yun ang assumption nyo na kahit may bago, isipin nyo pa rin at sasabihin na walang bago. Minute left. At saka, alam mo, inconsistent po yung maghanap tayo ng documents sa isang organization na nag-lay down. Tapos ang hanapan ng dokumento natin na yung nag-lay down sila, mag-reorganize o word na reorganization. Understood na po yun, nag-lay down. May presidente, nag-lay down. Hindi ba sila magbubo? Kagaya ng mga PTA, mag-organize ng officer ng PTA. Kung may dati ng PTA, hindi na mag-function, i-reorganize lang yun. Papalitan lang yung dating mga officers. Reorganize yun. Pero pag yung pag-organize talaga yun dahil hindi man sila hindi man sila officers ng General Conference in the administration. Dahil gusto nga nilang agawin yung leadership 5 ng seconds. General Conference. 3. That's documents yan. Time. Okay. Thank you. So, salamat sa paglilinaw na reorganization, pagdating officers ng organization, tapos reorganization pag mag-election uli. Sabi na hindi daw dating officers na Nicolisi. Mali po yun. Dating officer yun. Si Nicolisi, si Labrick, dating officer yun. Yusuf Stewart, dating officer yun. Dati po silang officer, parehas lang dun sa nasa 14. Kaya nga sabi namin, pareho sila na
nag-reorganize doon sa the same na organization. Ay, meron kaming patunay na dokumento na yan, yung magpapatunay na yon na iisang organization yan, yung two sets of officers, at may dispute kung sino sa kanila. Documented yan. Ngayon, gusto ko na magpakita rin kayo ng dokumento na yun sila ay separate organization mula na May 20, 1951 to 1952 na yung dalawang na yun, set of officers ay nag-represent ng dalawang separate organization. Magpakita kayo ng dokumento dahil meron kaming dokumento na nagpapatunay dyan na iisang organization yun sila. Okay. Yun na po yung last question, mga kapatid. Gusto ko yung 3 minutes na pinus ko na lang talaga to para sa inyo. Okay. Para fair. Maraming salamat, Brother Peter. Ang sabi niya, pariho lang daw dahil parihong mga officer, si Labrick, si Nicolisi, at doon sa side ng 14 delegates. Pero hindi po sila pariho doon sa... Hindi po. Hindi sila pareho. Bakit? Kung pareho silang officers, pero hindi sila pareho nag-lay down. Walang record ang 11 delegates na nag-lay down sila. Naging officers na lang sila agad sa bagong organisasyon. Hindi katulad ng nanatili doon sa side ng 14, May 22, 1951 in the afternoon at 4:30 p.m. The officers of the General Conference lay down their offices. Mga kapatid, ito po ang patunay na sa side sa 14, nag-lay down nga po sila. Hindi katulad ng sa side ng 11 na hindi talaga nag-lay down. Nagiging officers na lang sila. So ito po yung patunay mga kapatid na legal sila. Nag-lay down sila kaya may karapatan silang mag-reorganize. Kaya sila nag-organize kasi kahit na officer sila dati, umalis kikilalanin pa ba silang officer sila? Hindi po sa meeting room, hindi ulit-ulit po yung kanina sa meeting of the General Conference. Umalis sila. O paano silang makalay down doon sa legal na umalis na sila mga kapatid? So ito yung patunay. Nag-lay down ang side ng 14, kaya they have the right to reorganize. But those who left the meeting, not in the meeting room, ay nag-organize talaga sila ng bago kahit hindi nakalay down. Kaya samantalahin ko na po yung 1 minuto na naiwan, mga kapatid. Hindi po ito patatawanan po. Nakita ko po sa inyo, hindi po kayo seryoso. Tawa po kayo ng tawa. Pero ngayon na po ang pagkakataon, mga kapatid. Tanggalin niyo po yung nakatakip sa inyong talukbong po. Para makita ninyo. Kahit ilang beses namin sabihin na new organization nga dahil nag-organize sila. Sinasabi namin na hindi sila nag-organize. Bagong organization nga talaga sila ni Nicolisi. At papatunayan naman natin yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon. We are already separated from a long, long time, mga kapatid. Hindi mo ba nakikita yan? Na magmula sa May 20, 1951 hanggang ngayon, separated na tayo. Ito ang patunay, mga kapatid, na dalawa na talagang organisasyon na isinila noong 1951 at nagpatuloy po yan hanggang ngayon. Kung katatawanan po ito sa atin, wala pong mangyayari sa atin. Tatawanin naman tayo ng ating Panginoon kung ano man ang mga shortcomings natin. Pero this is a serious matter po na mag-decide po ng ating destiny. Time. Amen. Amen.